At ayan po mga ka-crypto. Usap-usapan po ngayon muli sa XRP dahil sa isang napaka-positibong update mula po sa kilalang analyst na si Dark Defender. Alam nyo naman na sa mundo ng crypto, laging hinahanap ng mga investors ang susunod na malaking paggalaw. At ayon po sa latest na analysis ni Dark Defender, posibleng nasa threshold na tayo ng isang makasaysayang phase para kay XRP. Ang kanyang pag-a-analyze po sa weekly chart dito ay nagpapahiwatig na tapos na ang isang mahabang panahon ng paghihirap o yung tinatawag po nating correction phase. Kaya ngayon ay pag-uusapan po natin sa video na ito ang detalyadong roadmap na ito kung saan ang Wave 5 surge ay inaasahang magdadala kay XRP patungo sa double-digit territory. Hindi na natin patatagalin kaya pag-usapan na natin ang bawat bahagi ng kanyang mga prediction. At ayan, ready na ba talaga itong si XRP para sa susunod na phase ng price cycle nito? Ayon po kay Dark Defender dito, ang kasalukuyang market movement ay nagpapakita na si XRP ay papasok na sa susunod na yugto ng long-term price cycle nito. Kung susundan po natin ang kanyang logic, ang mahabang period kung saan ang presyo ay tila walang gana o dumadaan sa mahabang consolidation ay malapit nang matapos. Sabi nga niya, XRP weekly is quietly turning. Ibig sabihin, hindi ito bigla ang sabog, kundi isang tahimik na pagbabago ng direksyon na kalaunan ay magiging napakalakas. Ang kanyang analysis po dito ay nakabase po sa Elliott Wave Theory, isang popular na framework na ginagamit para mahulaan ang market cycles. Sa kanyang pananaw, ang macro wave for low ay malamang na naabot na natin. Para sa mga hindi po pamilyar, ang wave 4 ay karaniwang panahon ng pag-atras o correction bago ang huling malakas na pag-akyat na siyang tinatawag naman na wave 5. Ang paniniwala na tapos na ang correction na ito ay nagbibigay ng matinding kumpiyansa na ang susunod na major move ay pataas na. Sa aking opinyon, ang ganitong klaseng quiet turn ay mas kapanipaniwala kaysa sa mga biglaang hype. Kapag ang isang asset ay tahimik na nag-aayos ng pundasyon sa kanyang weekly chart, madalas na mas matibay po ang magiging pundasyon nito kapag nagsimula na ang pag-akyat. Ang pag-identify po sa wave for low ay napaka-importante dahil ito ang nagsisilbing floor o pundasyon kung saan itatayo ang susunod na rally. Ang sentiment na ito ni Dark Defender ay nagpapakita ng isang maingat pero napaka-optimistikong pagtingin sa hinaharap ni XRP. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng wave 4 structure para sa trend reversal ni XRP? Sa chart po ni Dark Defender, binalikan niya ang peak ng late 2024 surge ni XRP at itinuring ito bilang katapusan ng wave 3. Mula noon, ang presyo ay dumaan sa isang matagal na wave 4 correction. Kaya yan, ito po yung wave 3 at ito po ang wave 4 correction. Ayan. Nakikitang natin ngayon sa chart ay ang presyo po na humahaplos dito sa lower boundary ng isang long-term ascending channel. Ayon sa analyst, ang puntong ito ang markado bilang katapusan ng wave 4. Ang ganitong setup ay parang isang taong humihinga ng malalim bago tumakbo ng mabilis. Kapag naabot na ang dulo ng ganitong channel, ang natural na susunod na galaw ay ang pag-rebound ng malakas paitaas. Ang projected path ni Dark Defender ay nagpapakita na si XRP ay kikilos ng mabilis patungo sa wave 5. Ito po yan, ang wave 5. At ito ay lalampas po sa upper boundary ng channel at susubok sa mga bagong record highs. Ayan. Sa aking opinyon, nakaka-amaze ang pagkakagawa ng chart na ito.
Ang paggamit po ng long-term ascending channel ay nagpapakita po ng consistency. Ang wave 4 correction ay hindi lang basta pagbagsak, kundi isang masistemang proseso ng paglilinis ng mga weak hands sa market. Kapag ang isang asset ay humahawak ng maigi sa lower boundary ng channel, ito ay isang malinaw na sinyalis ng institutional interest. Kaya naniniwala ako na ang pag-identify sa wave 4 low ay ang pinaka-critical na bahagi ng analysis na ito. Kung tama ang analyst, nasa atin na ang pinakamababang presyo bago ang malaking jump o pagtalon patungo sa double digits. Ngayon, anong mga price targets ang dapat nating bantayan sa mga susunod na buwan? Ang chart po ni Dark Defender ay hindi lang basta hula. May mga kasama itong Fibonacci extension levels. Ito ay mga mathematical levels na ginagamit para tantyahin kung hanggang saan pwedeng tumaas ang presyo. Ang unang major resistance level na nakalista ay ang 100% extension sa presyong 0.9327. Kaya ito po yan. Paglampas niyan, ang susunod na target ay ang 1.2193. Ito naman po yan. Pero hindi titigil dito ang analysis. Ang 161.80% extension ay nasa 1.8815 at ang 200% level ay nasa $2.9032. At ang pinaka-exciting na bahagi ng projection na ito ay ang highest displayed target na 261.80% na nasa $5.8563. Gayunpaman, ang projected wave 5 path ni Dark Defender hindi humihinto dyan. Ito ay nagpapatuloy pa pataas patungo sa double-digit territory. Sa aking opinyon, ang mga Fibonacci targets na ito ay nagsisilbing roadmap natin. Siyempre, hindi ito mangyayari sa loob ng isang gabi. Ang kagandahan ng mga numerong ito ay nagbibigay po sila ng clear structure sa isipan ng isang trader. Ang target po na $5.85 ay mukhang malayo. Pero kung titignan natin ang kasaysayan ni XRP sa bull cycles, ang mga ganitong jump ay posibleng mangyari sa tamang kondisyon. Ang pag-target po sa double digits ay isang matapang na pahayag. Pero kung titignan ang macro cycle, ito ay base sa historical data na nakita na natin dati. Ang bawat target level ay magsisilbing checkpoint. Kapag na-break natin ang $1.88, doon na natin malalaman na seryoso na ang momentum. Ngayon, bakit napaka-importante ng bullish divergence sa weekly RSI? Bukod sa price structure ay binigyang diin din ni Dark Defender ang isang hidden bullish divergence sa weekly relative strength index o RSI. Ayan, ito po yung nasa pinakaibabang bahagi ng kanyang chart dito. Sa madaling salita, habang ang presyo ay bumibisita po sa support sa lower channel, ang RSI naman ay bumubuo ng mas malakas na low. Ito ay isang classic technical sign na ang selling pressure ay humihina na habang ang buying pressure ay unti-unti nang nag-iipon. Ang RSI ay kasalukuyang nasa mid-30 range na ayon sa kanya ay isa pang patunay na tapos na ang wave 4 correction. Ang pagkakaroon ng ganitong divergence sa weekly chart ay madalas na sinusundan ng malalakas na upward moves dahil nagpapahiwatig ito na ang mga mamimili or buyers ay nasa control na kahit tila tahimik pa ang presyo. Sa aking opinyon, ang RSI ay hindi po nagsisinungaling. Kapag nakakita ka ng divergence sa weekly chart, ito ay may bigat na kailangan mong pakinggan. Hindi tulad ng daily chart na pwedeng mamanipulate ng mga short-term noise. Ang weekly RSI divergence ay nagpapakita po
ng tunay na shift sa market psychology. Kaya para sa akin, ito ang pinaka-validating na bahagi ng analysis. Ipinapakita nito na habang ang mga tao ay nag-aalala sa presyo, ang underlying indicator ay sumisigaw na ng buy o accumulation phase. Ito po ang dahilan kung bakit kampante ako sa pag-unawa sa analysis na ito. Ano naman ang mga specific support at saka resistance levels na dapat po nating bantayan? Sa chart po ni Dark Defender dito, nakikita natin na ang si XRP ay kasalukuyang nagtitrade po sa itaas ng lower boundary ng ascending channel dito po. Matapos po ang matagumpay na bounce mula sa kamakailang low. Ang trendline na ito ngayon ang nagsisilbing ating primary support level. Kapag hindi po bumagsak ang presyo sa ibaba ng linyang ito, mananatiling valid po ang bull case. Sa kabilang banda, ang mga level po na $1.2193 at saka $1.8815 ang mga susunod na major resistance na kailangan pong malampasan. Ang pagbasag po sa mga level na ito ay magsisilbing confirmation na ang Wave 5 surge ay nasa tamang direksyon at may sapat na lakas para itulak ang presyo patungo sa mas mataas na target. Sa aking opinion, ang support level na ito ay kailangan pong protektahan ng mga bulls. Sa trading, laging may risk. Kaya ang pagbabantay sa mga level na ito ay hindi po option. Kailangan ito. Ang $1.21 at ang $1.88 ay parang mga pintuan na kailangang buksan isa-isa. Kapag nag-break tayo sa itaas ng $1.88, iyan ang magiging signal na ang momentum ay hindi na po mapipigilan. Ang mahalaga rito ay ang pasensya. Huwag po tayo magmadali. Hayaan nating ang market ang magdikta kung kailan natin bibirahin ang mga price levels na ito. Kaya bilang mga followers ng market, ang disiplina po sa pag-monitor sa mga levels na ito ang maghihiwalay sa mga seryosong traders, sa mga naghihintay lamang ng swerte. At ayan, sa kabuuan, malinaw na ang outlook ni Dark Defender para kay XRP ay napaka-bullish. Ang pagtatapos po ng Wave 4 correction at ang pagsisimula ng inaasahang Wave 5 ay nagbibigay po ng matibay na kaso para sa isang malaking pag-akyat sa mga susunod na buwan. Ang kombinasyon po ng price channel structure at saka bullish RSI divergence ay mga sinyalis na hindi natin dapat baliwalain. Bagamat ang double-digit target ay mukhang ambisyoso, ang mga Fibonacci levels at ang long-term chart setup ay nagbibigay po sa atin ng rason para maniwala na posibleng mangyari ito. Kaya manatili po tayo nakatutok sa mga support levels na nabanggit natin kanina, lalo na ang lower boundary ng ascending channel. Dahil iyan po ang magsisilbing anchor natin sa mga darating na linggo. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.